umaga po sa bawat isa. Amen. Batiin po natin ang ating mga katabi. Good morning po. A blessed morning to everyone. Hallelujah. It's a good thing po, no, na may araw na. The whole week last week po, umuulan, no? But then again, no, yung pagmamahal ng ating Panginoon, yung init ng pagmamahal niya ay patuloy nating nararanasan. Amen. Share ko lang po, no, in Matthew 28, verse 18, sabi niya, "And Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me." Amen. Hallelujah. And I believe, no, pinaniniwalaan natin that that authority is in us as well. Amen. Because Jesus lives in us. Amen. Hallelujah. So, let us take advantage of that authority. Amen. Because the authority is in us. Amen. So, let us declare, amen, prosperity, blessing, abundance, amen, healing, amen, because the authority, we have the authority. We have the authority to rebuke kung ano man yung hindi will ng Panginoon sa atin, amen. And let us continue to confess kung ano yung ginawa na ng ating Panginoon para sa atin. Amen. Sabi nga lagi sa GE namin, no, si Ninong Francis, na let us continue confessing blessing in our lives. Amen. Prosperity, abundance in our lives, healing in our lives. Because that's us. Amen. Yun na po tayo and we are standing. Amen. Who we are in Christ. Amen. Let us declare victory. Amen. Because we are already victorious. Amen. Hallelujah. Dahil ang ating Panginoong Jesus ay ginawa na niya lahat para sa atin. Amen. And sabi nga, no, the power that raised Jesus Christ from the dead, no, is the same power that lives in us. Amen. So we have the power as well. Amen. Hallelujah. So, wag po nating maliitin ang ating mga sarili. Amen. Because we have the authority, we have the power, the same power that raised Jesus Christ from the dead. Amen. So, this morning, no, let us enjoy our praise and worship to our Lord. Amen. And let us enjoy ang ating pagpapuri at pasasalamat sa ating Panginoon because He deserves it and He is worthy. Hallelujah. So let's all stand. Hallelujah. And give the praise and worship to our Lord Jesus. He's the risen King. Hallelujah. He's alive. Hallelujah. Let us celebrate the name of Jesus. Risen, He's risen, forever glorified. Risen, He's risen, King Jesus is alive. You've been overpowered. That's where is your sting. Conquered by the King. Resurrected one, shining like the sun, breaking through the fear. Victory is in. Victory is in now. Oh, 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 hallelujah. Hallelujah, Jesus be lifted higher. We serve the risen Savior. Reason is risen, forever glorified. Reason is risen, King Jesus is alive.
I declare victory, life, healing in Jesus' name. Hallelujah. Oh, we praise you, Lord. Thank you, Jesus, for the victory. Hallelujah. Oh, You are here, carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' covering our shame. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. We declare the victory. Hallelujah. I will live. I will not die. I will declare and lift you high. The Christ within, and I am here in Jesus' name. Yes, hallelujah. We declare victory, healing, life, freedom, with full power and authority in Jesus' name. Hallelujah. God is fighting for us. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. No weapon formed against us shall prosper, because you are living in us, oh God. Thank you, Jesus. Woo! Pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemy is defeated. And we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemy is defeated. And we will shout it out, shout it out. Come on, church, we declare for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. 'Cause I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. 'Cause I will live, I will not die. I will declare and live too high. And Christ within, and I am here. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. He has been defeated. Hallelujah. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. We will
Thank you, Lord Jesus. Truly, that there is power in the name of Jesus. Hallelujah. Let's declare healing, victory, freedom, peace. Hallelujah. Thank you, Lord. Shout the name of Jesus in every situation, in every need. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Oh, we speak your name, oh God. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. We speak your name in our lives.
church. Lift your voice to God and speak the name of Jesus. Shout the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus, for the power that is living in us. Hallelujah. Every fear is replaced with peace. Every anxiety is replaced with joy. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Sinabi sa Mark chapter 10 verse 51 hanggang 52, Jesus said to him, kay Bartimaeus, yes. Sabi ng tao sa kanya, sabi ni Bartimaeus, dahil ang Panginoon Jesus ay binabakuran siya ng maraming tao, at si Bartimaeus naman ay bulag at nakaupo lang sa tabi. Sabi niya dahil narinig niya na dumadaan si Jesus. Jesus, sabi niya, anak ni David, mahabag ka sa akin. Hindi lang isang beses. Jesus, anak ni David, mahabag ka sa amin. Ang sabi ng tao, shh, huwag kang maingay. Hindi napatinag si Bartimaeus doon. Kundi sinigaw pa niya, Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. At tignan siya ni Jesus. Ang sabi ito, English ang pagkasulat. Ang sabi dito, and Jesus said to him, what do you want me to do for you? Napakasarap na tanong. Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Kung kayong tatanungin, ano ang gusto mong gawin ng Diyos para sa iyo? Pero kay Bartimaeus, sabi niya, and the blind man said to him, Rabbi, let me recover my sight. Rabbi, hindi sabi, payamanin mo ako, Panginoon. No, Rabbi, let my sight recovered, sabi niya rito. And Jesus said to him, go your way, your faith has made you well. And immediately, he recovered his sight and followed him on the way. Kapatid ko sa Panginoon, pakinggan mo ito. Sa tuwing sasabihin at bibigkasin natin at tatawagin natin ng Diyos, dahil meron tayong ugnayan sa Kanya, may nangyayari. Na-experience nyo ba ito, kapatid? Sa tuwing kayo ay may problema, sa tuwing tayo may problema, mayroon tayong Diyos at tinatawag ni Jesus
Minsan, tulungan mo ako, hindi ko na kaya ito. Wala bang ginawa ang Diyos? Meron. Nung ikay may karamdaman, kapag tumatawag ka sa pangalan ni Jesus, wala bang nangyari? May nangyayari. Minsan, my personal experience na isang gabi na hindi ako makahinga. Na parang nababangungot kung tawagin sa ibang Tagalog. Ang tanging pangalan ni Jesus lamang ang siyang nagpalaya sa akin. Ano man takot na dumating sa akin, ang pangalan ni Jesus ang siya lamang ang magbibigay ng buhay at pag-asa sa atin. Amen to ba? Kaya mong bigkasin ang pangalan ni Jesus sa umagang ito? Kaya mo ba? By the way, ang mga taong na-possess, hindi kayang sabihin ang pangalan ni Jesus. Ikaw ba, kaya mo bang sabihin ang pangalan ni Jesus? Hindi ko kayo marinig. Kaya ba ninyong bigkasin ang pangalan ni Jesus? Parang hindi ko kayo marinig. Kaya ba ninyong bigkasin ang pangalan ni Jesus? Ang pangalan ni Jesus? Ang pangalan ni Jesus? Sabihin mo, Jesus. Hindi ko kayo marinig. Hindi ko kayo marinig. Come on. Isan pa. Jesus. Come on. Hallelujah. Hallelujah! Panginoon Diyos, sa oras na ito, ang pangalan mo, Diyos, ang siyang ibinigay mo sa amin. Isang kapangyarihan, isang tagumpay, Panginoon, nang siyang ibinigay mo sa amin. Sa tuwing kami natatakot, na mga problema, nangangailangan, nanganganib ang buhay. Ang pangalan ni Jesus, ang siyang nagbibigay buhay sa amin. At sa tuwing kami may karamdaman, Panginoon, nasa bingit kami ng kamatayan, ang pangalan ni Jesus, ang siyang aming sinasambit hanggang sa kabilang buhay. Hanggang sa kabilang buhay, ang pangalan ni Jesus na yan, ang siyang aming sasambitin. Ang kapangyarihan ng Jesus, ang siyang hindi may papantay sa lahat ng pangalan. Dahil siya'y makapangyarihan, dahil siya lamang, dahil ikaw lamang, Panginoon, ang nagtagumpay sa kamatayan. Kami nanggaling sa kamatayan patungo sa buhay. Mula sa kadiliman patungo sa iyo, Panginoon. Isang dakilang bagay na ikay aming maranasan sa umagang ito. At maranasan pa, Panginoon, sa iyong mga salita. Kaya sa oras na ito, hindi lang sa lugar na ito na sinasambit namin ang iyong pangalan, kundi sa bawat buhay namin, sa bawat paglalakbay namin. Lagi namin ito sasambitin sa aming mga puso, sa aming bibig, sa tuwing kami natatakot, nangangamba. Panginoon Diyos, isang kagalakan namin na ika'y sambahin at lubusan ka namin makilala. Ikaw ang Diyos na dumidinig sa aming mga panalangin. Hindi ka bingi para pakinggan mo kami. Sa tuwing kayo namin tatawagin ka namin, Panginoon, na may pananampalataya, naroon ang iyong paningin. Naroon, O Diyos, ang iyong atensyon sa amin. Dakilang Diyos, sa umagang ito, sinasamba ka namin, pinupuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing,
Amen. So bago po tayo dumako sa pananalangin, may announcement po tayo. Support daw PTT. So kung magpapagas po tayo, dyan na po tayo magpagas. Mamaya po magpapagas ako. Amen. So sa tuwing po dumadako po tayo sa pagkakaloob, malimit po nating marinig yung 2 Corinthians 9:7. God loves the cheerful giver. So gaano po tayo kasaya kapag tayo ay nagbibigay? So marami po ang mga taong nagbibigay na kuminsan hindi na sila masaya. Kasi po nakabase kuminsan yung kanilang expectation sa sariling pamantayan. Siguro po marami na tayong narinig na nung meron ako, binibigyan ko siya. Pero ngayong walang-wala ako, nakalimutan na niya ako. Kaya po kuminsan, hindi na nagiging masaya ang mga tao. So, wag po tayong umasa sa ating expectation na kapag nagbigay tayo, binigyan natin ng kapwa, ibabalik nga yung favor sa atin. Nakita po natin nung pinagaling ng Panginoon ng 10 ketongin, ilan po yung nagpasalamat? Isa lang. So wag po nating expect na 100%. So ang Panginoon, 10% lang yung nagbalik. So hindi po sa expectation natin, kundi mag-expect po tayo sa Panginoon. So kailangan po maging masaya tayo sa pagbibigay. Sabi nga po ng Proverbs 17:22, a cheerful heart is a good medicine. Kaya kung tayo po ay nagbibigay ng masaya, yun lamang pong ito ay magiging good medicine na para sa atin. Panalo na po tayo. How much more? Hindi po natin ma-outgive ang Panginoon. Kaya anytime na magbibigay po tayo, ugaliin po natin na maging masaya tayo dahil sa relasyon natin sa Diyos. Amen. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po. Binigyan mo po kami ng magandang halimbawa, O Diyos, na nung ikaw ay nagbigay, hindi po nakabase sa response ng tao ang iyong pagbibigay, kundi nagbigay ka dahil sa iyong pag-ibig sa tao, Panginoon. Hindi man magpasalamat ang tao, ikaw ay patuloy na magbibigay dahil yon ang laman ng iyong puso. Kaya nga po, O Diyos, kung sabi ni Pablo, imitate Christ as I imitate, o imitate me as I imitate Christ. Nawa, O Diyos, ito po, nawa ang maging laman ng aming mga puso, na gayahin ka namin, O Lord. Na sa pamamagitan ng pagbibigay, magbibigay kami, O Diyos, na may masayang puso, dahil ito po, O Diyos, ang aming naranasan sa iyo. At alam po namin, O Lord, higit pa sa aming inaasahan, higit pa sa aming hinihingi, ang kaya mong ipagkaloob. Kaya, O Diyos, sa umagang ito, magbibigay po kami na may masasayang puso. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Reason is reason forever glorified. Reason is reason in Jesus is alive. Hallelujah. 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 Where are you now? You've been overcome. That's where is your sting, conquered by the King. Resurrected one. Alright, so good morning po muli sa bawat isa. So meron tayong mga bagong dalo. So kapag po tinawag yung pangalan, tumayo po tayo. So we have Sister Jan Marie Valenzuela, invited by Sister Marie Valenzuela. Tama po ba? Tama po ba? So
tayo na lang po tayo. Si Brother Jean David Valenzuela, invited by Sister Marie Valenzuela. Ayun po sila. And we have Ian Perez, invited by Nathan Magtanong. And last but not the least, si Brother Art Kapulong, invited by Brother Nathan Magtanong. Tanong po ay tayo po tayo. Hallelujah. Hallelujah. Lifted higher, we serve a risen Savior. Reason is reason, forever glorified. Reason is reason, King Jesus, King Jesus. Same power that crushed the enemy. Same power, same power, same power that set me. Same power that crushed the enemy. Same power, same power, same power that set me. Reason is reason, forever glorified. Reason is reason, King Jesus is. Reason is reason, forever glorified. Oh, reason is reason, King Jesus is alive. Hallelujah. 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 Jesus, King Jesus is alive. Hallelujah. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. Pakita nga po natin yung ating sweetest smile. Yung pinakamatamis na ngiti. Ayan. Ngiting Kristiyano. Ngiting tagumpay. Ayan. Ngiting tagumpay. Okay. So alam niyo po ba na kung titingin lang ako sa pamantayan ng mundo, wala ako ngayon dito, no? Sa sobrang challenging ng aking ginawa last week, no? Kahit po umuulan, bumabagyo, nagdi-declare ng walang pasok, no? Baha sa ganitong lugar at yung pupuntahan ko ay talaga namang yun ang hindi mo pupuntahan sa panahon ng ulan-ulan na yon, no? Subalit dahil ang Panginoon ang nagpapadala sa akin, no? Kung saang lugar, hahayo at hahayo po ako. Kasi alam ko po na ito ang nais ng Panginoon. So, nirepresent ko po ang Region 3 para sa isang national training on the development of approaches and strategies sa pagtuturo po ng science. At alam niyo po ba, nung paalis ako, sasakay lang ako ng bus, malakas na malakas ang ulan. Magbabasa ko, dala-dala ko yung malaki kong trolley, dala ko yung mabigat kong laptop, no? At hindi ko alam kung saan ko hahanapin yung aking hotel, no? Subalit alam niyo po, napakahalaga ng pananalangin, no? Pagka ang Panginoon, hindi ka pa man nanalangin, alam na po niya kung ano ang iyong kailangan, no? At alam niyo po ba, sabi ko, Lord, I trust in you.
ano man po ang sitwasyon ngayon, tinatrust kita. Ikaw ang bahala sa akin. So sa loob lamang po ng 1 and 20 minutes, nandun na ako sa hotel. Mula sa Dao hanggang sa aking hotel. Napakabilis ng travel. Yung ine-expect ko na baha sa daan, wala man po kahit malakas yung ulan. At ang hotel na iniisip ko kung nasaan kayang lupalop ito ng Quezon City, malapit lang pala kung saan ako ibababa ng konduktor. At mayroong konduktor na napakabait na in-accommodate ako at sinabi kung saan niya ako ibababa para mas madali ang aking travel. So alam niyo po, lahat ng bagay ay ipoprovide ng Panginoon. Hindi ka pa humingi, nandyan na yan. Ang nais lang niya makita sa'yo, gaano mo siya tinatrust. At pagdating ko po doon, hindi ko alam na ganon ka-challenging ang trabaho namin. Research-based, talaga naman pong hindi na ako makaihi, hindi ko na makain yung sinaserve na mga pagkain, napakasasarap, pero hindi ko na po pinapansin dahil very challenging po ang aming ginawa. No? At sa gabi, paghiga ko po, di ko na magawang tumawag sa Angeles City para kumustahin ng pamilya. Sabi ko, tinatrust ko ni sila sa iyo, Panginoon. Kasi antok na po ako sa sobrang pagod. Ayan. At alam niyo po ba, sa pagtulog ko, kulang na lang magyelo ang buong katawan ko. Sa sobrang lamig ng aircon, dahil ito ay centralized, no? Tapos ang ibibigay sa yung kumot, hindi naman makapal na makapal. Pag nag-request ka, wala nang available. So ang iniisip ko po, no, sa pagkakataong yon, hindi pwedeng hindi bibigay ang katawan mo. Magkakasakit ka, magsisipunin ka. Pero sabi ko sa Panginoon, cover me, hug me, no? Sa sobrang lamig na yan. At nakakatulog po ako, pagising ko, hindi man ako sinisipon. Kaya purihin ang Panginoon. Ngayon po, no? Narito ako ngayon. Hindi magiging dahilan ng mga yan. Kaya wag tayong titingin kung anong sinasabi ng mundo. Tumingin tayo kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Mayroon tayong capacity, power upang labanan ang mga ganitong instances, ang mga ganitong pagkakataon. At sa umagang ito, napakapalad po tayo. Personally, ako po napakapalad, no? Habang pong nagbabasa ako ng mga verses, marami pong nireveal ang Panginoon. Alam ko na po na napaka-powerful ng Panginoon. Alam ko na rin, no, sa aking sariling pamantayan. Marami na rin ako nalaman patungkol sa kanyang authority. No? Sa kanyang authority, sa kanyang full authority. Meron na akong alam, pero hindi pa ganun kalalim. Kaya sabi ko, isang bagay ang nag-reveal sa akin na kailangan magpatuloy pa ako sa pagbabasa ng kanyang mga salita upang sa gayon lalong bumukas ang aking pangunawa, no? At lalo pong ma-inject sa aking puso kung ano po ang tinatawag na full authority, yung full power ng ating Panginoon. At sa umagang ito, mga kapatid ko, napaka-exciting po ng ating pag-aaralan ngayon patungkol sa ating Panginoon. So, let us continue to enjoy our intimacy with Him. At ito po, sa umagang ito, ang i-reveal po ng Panginoon ay ang full authority niya at ang kanyang power, no? Let us always experience, no? Yun pong paano natin ma-experience, how to experience, no, the full authority and the power of God, no? The power of Jesus in our life in the aspect of saan po, no, yung kanyang pagiging healer. Jesus, my healer, my redeemer. No? At alam niyo po, ay deliverer. No? Jesus, my healer, my deliverer. So, napaka-personal kasi my, no po? Yung word na my, it's very personal. At yan po ang nais ng Diyos, no, sa atin. I-personal natin, no, na kilalanin siya bilang ating manggagamot, na meron siyang full of authority and power to heal, no, His people, no, from any form of sickness. Hindi lamang po physical, no? Hindi lamang po physical aspect yung hinihil ng ating Panginoon. And not only healer, my deliverer. Sabihin nga po natin sa ating sarili, personal po natin sabihin, Jesus,
my healer, my deliverer. Sabay-sabay po tayo. Jesus, my... Ayan. Minsan, akala po natin, pinaniniwalaan natin yan. Pero may mga katotohanan at may mga instances na hindi po pala, no, kulang ang ating pagkakakilala sa authority and power of our Lord Jesus Christ as our healer and as our deliverer. No? At tingnan po muna natin, ano ba ang authority ng ating Panginoong Hesus? No? Ano ba yung tinatawag nating full authority at power ng Panginoon para masabi natin na Jesus, my healer and my deliverer. Tagapagligtas, no? Deliverer, tagapagligtas, tagapagpalaya, no? Healer, ang ating great healer, dakilang manggagamot. Tingnan po natin ang unang talata sa 1 Corinthians o unang mga taga-Korinto, chapter 15, verses 27 to 28. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Ang lahat ng bagay ay lubusang ipinilalim ng Diyos sa kanyang kapangyarihan. Ngunit sa salitang lahat ng bagay, maliwanag na hindi kasama nito ang Diyos na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. Lahat ng kapangyarihan, no, lahat ng pamamahala sa lahat ng bagay ay, no, ibinigay ng lubusan kay Jesus, no, upang lubusang maghari ang Ama, upang lubusang maghari ang Diyos. Ang talata pong ito, no, ay nagpapakita, no, na si Jesus, si Jesus ay pinagkalooban ng authority or otoridad, no? Binagyan siya ng kapangyarihang mamahala, no, sa lahat ng bagay na narito. Lahat ng bagay po na nakikita natin, no, ay pinailalim sa o ibinigay ang kapangyarihan sa ating Panginoong Hesus. So our Lord Jesus Christ has authority to manage everything, no? Para po pamahalaan ang lahat ng bagay. At yung sumunod po nating verse, at kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman ang papailalim sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Amen? Napakalinaw po. Sa gayon, lubusang maghahari ang Diyos sa lahat. Yan po ay mga nagpapatunay, no, na ang Diyos ang naghahari, no, sa lahat ng bagay. Ang pamamahala ay ibinigay na sa ating Panginoong Hesus. Ang lahat ng bagay ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ng ating Panginoon upang maparangalan ang Amang nasa langit. Next verse po. Okay. Sa Mateo 28:18-20. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng panahon. Okay, dito po, sa talatang ito, ipinapakita ni Jesus na siya ang pinagkalooban ng Diyos ng buong kapangyarihan, hindi lamang sa lupa. No po?
So ito po, sinabi po niya sa kanila nung pagkabuhay po niya at in-instruct po sila na pumunta po sila sa bundok ng Galilee. Hindi ako nagkakamali, no? At doon po ay sinabi niya itong nasa Matthew 28:18 to 20, no? Ibinigay na sa kanya ang kapangyarihan ng lahat, no, sa langit at sa lupa. So lahat ng mayroon sa langit at mayroon sa lupa, ito ang ibinigay na sa kanya ang kapangyarihan na pamahalaan nito. Kaya't habang kayo humahayo, sabi po niya sa mga 11 na lang na mga alagad noon, no? Nung nabuhay po siya, 11 na lang kasi yung pang 12 nila, si ano po yon, no? Ang nagkanulo sa kanya. Gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Tingnan po ninyo, anong mayroon kapangyarihan ang Panginoon ay mayroon na rin ang mga alagad. Sinabi niya sa kanila na gawin ninyong alagad ko ang lahat ng tao ng bansa, ng lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. No? At tandaan ninyo, ano pong sabi niya? Kasi aakyat na siya sa langit, no? Ano pong sabi niya? Tandaan ninyo, laging kasama niyo ako hanggang sa katapusan ng panahon. Ibig sabihin, hindi po tayo iniwan ng ating Panginoon. No? Nandiyan ang Panginoon, ang Santong Espiritu, no? Siya po ang kasama natin ngayon. So anumang challenges natin sa buhay, kasama natin ang Holy Spirit na siyang nagga-guide sa atin. Kaya nga po, hindi totoong iniwan tayo ng Panginoon. Umakyat siya sa langit, subalit nariyaan ng Holy Spirit na kasama natin hanggang sa kasulukuyan at sa darating pang panahon. At tingnan po natin yung susunod, no? Tingnan nyo kung gaano ka-powerful, kung gaano po kalawak ang authority ng ating Panginoon. Hindi humahatol kanino man ng Ama, sa halip ay ibinigay na niya sa akin, no? Niya sa anak, kay Jesus po yon, ang buong kapangyarihang humatol. Yan po ang authority ng ating Panginoon. Ibinigay sa Kanya ang buong kapangyarihang humatol. Ha? Hindi humahatol ang Ama. Sabi niya, sa halip, binigay niya sa akin ang authority. No? Ang buong kapangyarihan, full authority to judge, upang humatol. Yan. Okay? So, tingnan pa po natin ang kasunod. For the Father just no man, but hath committed all judgment unto the Son. Napakalinaw po, no? Na ang kapangyarihan, ang authority ng ating Panginoong Yesus ay napakalawak. No? Next verse. Sige po, marami po kasi ito. No? Sapagkat hindi ako nagsalita ng mula sa aking sarili o sarili ko lamang, ang Ama na nagsugo sa akin ang siyang nag-utos kung ano ang aking sasabihin at ipinapahayag. Ano man ang pinapahayag ng ating Panginoong Yesus, no? Nung panahon na nabubuhay siya, lahat ng ipinapahayag niya ay hindi ganang sa kanya, kundi mula sa Ama. Yan. Okay, next. Next po. May authority siya to speak, no po? Nilibot ni Jesus ang buong Galilea. Nagtuturo siya sa mga sinagoga at ipinangangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinapagaling din niya ang lahat ng mga taong, pinapagaling din niya ang lahat ng mga taong may sakit karamdaman. So Jesus is the healer of the whole nation, the entire world. At sa panahon pong yon na nabubuhay siya, lahat ng mga tao na may sakit na dinadala sa kanya ay pinapagaling niya. So, sabi niya, nalibot niya ang buong Galilea, no?
sa kanyang paglilibot, maraming may sakit, no? Nababalita siya sa kanyang galing sa pagsasalita, sa kanyang karunungan, sa pag-ahayag, no, ng mabuting balita. Doon pa lamang, naa-amaze na yung mga tao. Kasi wala sino man sa mga philosopher o mga marurunong na mga tao noon ang mayahalin tulad kay Jesus. No? Sa pag nakikita po nila, naririnig nila, kakaibang magsalita ang Panginoon. May power, mayroong authority. No? At maging sa kanyang pagpapagaling, makikita po kung gaano siya may kapangyarihan upang gawin ang mga bagay nito. At may mga examples po tayo sa Biblia, mga ilan lang na mga examples, no? Na ang Panginoong Yesus ay nagpagaling, nagpalayas ng demonyo, at bumuhay ng patay. Sa kapanahunan po natin, ang mga doctors po natin, ang alam po natin na ang kanilang misyon ay upang gumamot ng mga may sakit. No? Subalit, alam niyo po ba, ang mga doktor, bago sila mag-opera, ay nananalangin po sila. At sasabihan niya ang kanyang pasyente na, manalangin po tayo. Ang Diyos lang talaga ang makakapagpagaling sa inyo. Ako ay isang instrumento lang. No? So sasabihin po niya kaagad na pag-pray po natin na maging successful ang operation. Sapagkat doon pa lamang naniniwala ang doktor na hindi rin niya kayang gawin kung wala ang guidance at tulong ng Panginoon. Nagdidepende rin po siya sa ating Panginoon. Naniniwala po siya na may hangganan siya, naniniwala po siya na may limitasyon siya, at naniniwala po siya na ang Diyos lang ang makakapagbigay ng tunay na successful operation or kagalingan sa isang tao. Alam ko po kayo, naririnig nyo din ang mga doktor pag nagpapa-check up tayo. No? At kapag mag-undergo tayo ng operation, so sinasabihan po tayo ng ating doktor na manalangin tayo. At sila din po, no, marami na kaming mga kakilalang doktor, mga estudyante namin, sila daw po, bago sila mag-opera, talagang nananalangin sila. Naroon ang confidence kung sila po ay nanalangin. Pagkat naniniwala po sila na hindi po nila magagawa kung wala po ang tulong ng ating Panginoon. Tingnan po natin yung unang verse na nagpapakita, no, na ang Panginoon ay nagpapagaling. Okay, tingnan po natin. Lumapit sa kanya ang isang taong may ketong. Kanina nabanggit po yan, no? Lumuhod sa harapan niya at sinabi, Panginoon, kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis. Hinawakan siya ni Jesus at sinabi, oo, nais kong gumaling ka at maging malinis. At gumaling at luminis nga agad ang ketongin, no? Gumaling siya agad. Sabi niya sa English, be clean. No, luminis ka. So ganun lang po, no? Inutos, no? Luminis ka. Be clean. And immediately, sabi niya, no? Kaagad ito ay luminis. Naghintay pa po ba ng isang araw pa bago luminis? Hindi. Ganon kagaling, ganon kakapangyarihan ng Panginoon. Meron siyang authority to say this, na sabihin niyang, be clean, luminis ka. Alam po natin ang ketongin, no? Kung di pa tayo nakakita ng tao na may ketong, puro ano po siya, sugat sa katawan. Ang buong katawan po niya ay puro sugat, no? So be clean, kanya. Luminis ka, right away, immediately, with a twinkle of an eye, luminis po ang ketongin. No? Ganun po ang power ng ating Panginoon to heal, no? And then, tingnan po natin yung susunod. No? Ketongin po ang kasunod. Ito po yung sumunod. May dumating na 4 na taong may dalang isang paralitiko, paralyzed. No? Hindi nila mailapit ang paralitiko kay Jesus dahil sa dami ng tao. O, siyempre po, nag-stampede na. No? Kaya't, binakbak nila ang bubong sa tapat niya at ibinaba ang paralitikong nakaratay sa higaan. So,
nakita po natin, gagawin nila ang lahat. Kasi yun ang kanilang paniniwala, na kapag nailapit nila kay Jesus, ang ibig sabihin mo, may pananampalataya sila. Mayroon silang mataas na uri ng pagtitiwala sa Panginoon. Kasi gumawa pa sila ng paraan. No? Binakbak nila yung bubong. Kailangan mailapit natin ito kay Jesus. Sigurado, sabi nila, gagaling ito. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, makikita po doon, yung gumawa sila ng paraan, binakbak yung bubong, ang ibig sabihin, maigting ang kanilang pananampalataya. Mataas ang uri ng kanilang pananampalataya or level ng kanilang pananampalataya. Kaya sinabi ni Jesus, dahil nakita niya yung faith, trust, and confidence ng mga tao na yon, ang sabi niya, anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo. No? At may nakaupo roong ilang tagapagturo ng kautusan na nag-isip ng ganito. Okay? So kung titingnan po natin, maging yung mga tao naka-witness, nag-isip sila, bakit siya nagsasalita ng ganoon? Nilalapastangan niya ang Diyos. Hindi ba't ang Diyos lamang ang makapagpapatawad ng kasalanan? No? Alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, bakit kayo nag-iisip ng ganyan? So hindi pa nila binigkas yung sinabi nila, iniisip pa lang. Pero powerful ng Panginoon. Nabasa niya kung ano ang kanilang iniisip. No? Alin ba ang mas madali? Sabi niya, ang sabihin sa paralitiko, pinapatawad na ang kasalanan mo, o ang sabing, tumayo ka, bitbitin mo ang iyong higaan at lumakad ka. O ano pong sinabi? Bitbitin mo, ang iyong higaan at lumakad ka. Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa. Ang ibig sabihin, nais ng Panginoong Yesus na makita rin at maunawaan ng mga tao na ang anak ng tao, siya, si Jesus, ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. Kasi pwede nyo pang right away, gumaling ka. Diba? Pero, bakit ang sabi ng Panginoon, anak, pinapatawad ka na sa iyong mga kasalanan? Upang i-reveal sa mga tao kung sino siya. Si Jesus na may kapangyarihang magpatawad ng kasalanan. Dito sa lupa. Kaya yun ang sinabi niya sa paralitiko. At ang sumunod po nating verse, ayan, hindi pa tapos. Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na. Tumayo nga ang paralitiko, kaagad nitong binuhat ang kanyang higaan. See? Nung sinabi niyang tumayo ka, tumayo, binuhat ang kanyang higaan. Matagal na siyang nakahiga. Walang nakapagpapagaling sa kanya. Pero sa isang salita lamang ng ating Panginoong Yesus, superpower, yung kapangyarihan ng Panginoon, superpower. Pag sinabi niya, tumayo ka, tumayo ang paralitiko at binuhat niya yung kanyang higaan. At ang sabi dito, kaagad. Ibig sabihin, immediately, rightly, on the spot, tumayo siya. Ganun po ang kapangyarihang magpagaling ng ating Panginoon. Okay, tingnan natin ang last verse, 12. Yung Mark 2:3-12. Tumayo nga ang paralitiko at agad binuhat ang kanyang higaan at umalis, habang ang lahat naman ng tao ay namangha. Sila ay nagpuri sa Diyos at sinabi nila, kailanman hindi pa kami nakakita ng ganito. Only that time. Yun lang ang nasaksihan nilang nangyari ng ganon. Na rightly tumayo ang paralytic at binuhat pa niya. Hindi lang siya basta tumayo at lumakad. Niligpit pa niya yung kanyang pinaghigaan. Kamangha-mangha ang pinakitang power at authority ng Panginoon na kaya niyang utusan anuman ang
diferensya ng taong yon. Kaya niyang utusan na, umalis ka dyan, sakit ng paralyzed. Tumayo ka, no? Kayang-kaya niya. With a twinkle of an eye, rightly, immediately, hindi maghihintay ng kung ilang panahon, kundi rightly and immediately. And it is because of the faith of that person. Nakita niya na kung gaano ka-trust ng taong yon, ng paralytic na yon, ang Panginoon, at naniwala siya na siya lang ang makapagpapagaling sa kanya. So, paralyzed. Next po. Next po. Next. Ayan. So, sa Mark 10:46, no? And then came to Jericho. And as he went out of Jericho with his disciple and a great number of people, blind. Okay, si Bartimaeus, na anak po ni Timaeus, no? Nakasat, no? Nakaupo, the highway side begging, no? Nagbebeg po siya, nagpapalimos po siya. And when he heard that it was Jesus, narinig lang po, no? Ni Bartimaeus na si Jesus na taga Nazareth, no? He cried out and say, Jesus, thou son of David, have mercy on me. Sabi niya, maawa ka sa akin, mahabag ka sa akin. And many charged him, he should hold his peace, but he cried the more a great deal. Thou son of David, have mercy on me. Ayan, tingnan po natin. Sige. And Jesus stood still and commanded him to be called, and they called the blind man, saying unto him, be of good comfort, rise. He calleth thee. And he, casting away his garment, rose and came to Jesus. Kung titingnan po natin ang Mark 10:46, no? Ang sabi lang ni Jesus diyan, go, no? Go. Your faith has healed you, no? Pinagaling ka ng iyong pananampalataya, no? Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Bulag po si Bartimaeus, no? Bulag po siya. At naniniwala siya na si Jesus ay mapapagaling siya. No? At pinagaling nga siya. Sinabi lang ni Jesus, Jesus said, go, your faith, ang iyong pananampalataya, ang nagpagaling sa iyo. Your faith has healed you. Immediately, he received the healing. Nakakita si Bartimaeus. Nakakita siya. So, another po yan, no? Maging bulag, maging paralytic, so marami pa po, no? Nagpapalayas din siya ng mga demonyo. Paki-fast forward na po natin. Ang daming nilagay ni no? Pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit sa kanya ang isang opisyal ng hukbong Romano at nakiusap. Ito, napag-aralan na natin sa mga nakaraan. Ginoo, no? Yung may katulong, no? Na Capernaum. Yung opisyal noon, naalala nyo po, pinagaling din niya yung may sakit. Nandun ba yung may sakit sa harap niya? Wala, di po ba? Ganun po ang kapangyarihan ng Panginoon. Kahit wala sa harap niya, pwede niyang pagalingin. Kung ang mga tao na humihingi ng kagalingan ay nananampalataya, nagtitiwala. Nasa bahay yung katulong, may sakit. Sino lang ang pumunta? Yung kanyang amo, no? Yung kanyang opisyal. At sinabi na, hiniling kay Jesus na pagalingin yung kanyang katulong na nasa bahay at may sakit. So, habang kausap, no, ng Capernaum, ay ng opisyal sa Capernaum si Jesus, habang kausap siya, nagkakaroon na ng kagalingan doon sa may sakit. So, no matter yung distance, no matter po kung gaano kalayo, kapag pinaniwalaan po natin, ito ay mangyayari. Kapag binigay po natin ang trust natin sa Panginoon, kaya napakahalaga po ng pananampalataya. Napakahalaga po sa atin, no? Ang pananampalataya, ang paniniwala, ang pagtitiwala sa ating Diyos, sa Kanyang kapangyarihan na magpagaling. Alam niyo po, experience na po namin yan sa pamilya. No? Kapag lubusan tayong nagtiwala at naniwala sa Panginoon na siya ay nagpapagaling, mapapagaling po niya tayo. No? Kaya anong dahilan? Bakit kasama na natin si Pastor Francis dito ngayon?
Bakit kasama na natin si pastor? Bakit kasama natin si nanay ngayon? Kasama natin silang nag-aaral ng salita niya at nagpupuri sa Panginoon. It is because we believe that Jesus is our healer. Pinagaling sila. Pinagaling po sila. Kung di po sila pinagaling, wala po sila dyan. The manifestation, no, na ang Panginoon ang nagpagaling kasi nandyan sila at kasama natin. Alam niyo po, ang nanay ko, no, at ang apo ko, naranasan namin ang tunay na kagalingan na nanggagaling sa Diyos. Alam po ba ninyo na ang aking nanay, tinamaan din po siya, no, na mild stroke din po ang aking nanay. At alam niyo po ba, very evident po ngayon dahil sa mga kinakain natin, dahil sa mga kung ano pong ang mundong ginagalawan natin ngayon. Hindi po tayo excuse sa mayan. Subalit, ang healing power ng Panginoon ay nariyan. No? Ang pag-ibig ng Diyos ay nariyan. Ang protection ng Diyos ay nariyan. Kailangan lang maniwala po tayo. Ang nanay ko, may sakit po siya noon. No? Na ma-stroke siya. At ang sabi ng doktor, kailangan ipa-admit namin siya sa ICU. Alam niyo po ba yung ICU? Intensive Care Unit. Ang ibig sabihin, doon talaga, closely minomonitor ang may sakit dahil critical sila. Pinuntahan po namin ang unang ospital, hindi po kami tinanggap dahil hindi available ang ICU. Puno. Pumunta na naman kami sa pangalawang hospital, ganun din po. Pumunta kami sa pangatlo, ganun din po. Ilang mga ospital ang tiningnan namin sa Angeles City, hindi po tinanggap ang nanay ko. Na sinabi ng doktor, kailangan ma-admit siya. Alam niyo po, walang magagawa pala sa ganung pagkakataon ang mga hospitals. Umiyak po kami ng kapatid ko dahil ako po ang driver. Siya po yung nasa likod. Hawak po niya ang nanay ko. Talagang bumibigay na po yung nanay ko. Sabi ko, Nay, lakasan mo ang iyong pananampalataya. Magtiwala tayo sa Panginoon. Bakit tayo magtitiwala sa ospital? Nakita nyo, hindi tayo pwedeng magdepende sa kanila. We cannot depend on this hospital. May pambayad tayo pero walang available. Hindi available ang hospital. So sabi ko, pero meron tayong manggagamot. Ito ay ang ating Panginoon. Nag-pray po kami. At pagka-pray po namin, sabi ng nanay ko, umuwi na tayo. Nakita po namin, hindi pa siya lubos ang magaling, pero pinaniwalaan namin kasi nanlalambot pa rin siya at namumutla siya. Pinaniwalaan namin na gagaling ang nanay ko. Umuwi po kami, tinawagan namin ng doktor. Wala pong tumanggap na ICU sa kanya. Okay, painumin nyo lang nung binigay kong gamot. Alam nyo po, hindi kami sa gamot nagtiwala. Yes, pinainom namin siya, pero hindi doon kami nagtiwala. Ang sabi ko sa Panginoon, nakipag one-on-one po kami sa Panginoon, ikaw ang dakilang manggagamot namin. Ikaw ang makapagpapagaling sa nanay namin. No? At alam nyo po, hindi na namin tinitingnan kung ano ang kondisyon ng nanay ko. Inalagaan ng nanay ko at nakita namin mabilis ang kanyang recovery. Ang una po, hindi po siya makapagsalita ng maayos. Pangalawa, hindi po siya makalakad. Ngayon, palakpakan po natin ang Panginoon. Nandiyan ang nanay ko nakaupo. Experience to the Lord. How true, na powerful. He has power to heal us. My Jesus is my healer. Ang apo ko po, ayan ang kanyang nanay. Alam po niya, makakapag-testimony siya. Merong bukol dito ang apo ko. Pagkasilang. Nakita namin habang lumalaki siya, lumalaki yung bukol. At sa panahong yon, nag-worry kami talaga. Nag-worry po kami. Dinala namin siya, nag-internet po ako. Ang hinanap ko, best pediatrician in town. Yun po ang kinlik ko. Best pediatrician na pwedeng tumingin sa apo kasi 2 months lang siya. Dinala po namin sa best pediatrician na sinabi ng internet. At alam niyo po, unang araw na sinabi niya, natakatakot. Nag-create po yun ng fear sa amin, ng takot sa amin. Natakot po kami. At pangalawang balik namin, dahil pinagtutusok, pinagtetest yung apo ko, lalo po kaming natakot. Alam niyo po, pag alis namin nung day na yon, nakwento ko po ito kay Pastor noon, tinawagan niya kami, naka-stay kami sa harap ng AUF.
Sabi niya, Sister Jem, nasaan ka? Hindi ko po alam kung may papipirma siya doon or ano. Nasa tapat po kami ng AUF, tatabi lang po ako. Alam niyo po, kung bakit kami tumabi after kung nakausap si Pastor. Nanalangin po kami dalawa ni Dayan. Ang sabi ko po kay Dayan, naniniwala ka ba na pagagalingin ng ating Panginoon ang anak mo, ang apo ko? Opo, sabi niya. Ngayon, kung naniniwala kan talaga, manalangin tayo. Niyakap po namin, tumabi po kami sa Angeles Sports Center, dito po sa tabi ng Jollibee. Tumabi lang po ako doon, yung sasakyan ko, tsaka ako nilak, nanalangin po kami. Niyakap po namin, hinawakan po namin yung ulo. Ang sabi po namin, sa oras na ito, Lord, tinatanggap namin ang kagalingan ni Jaden. Si Jaden po, yung apo kong 5 years old. Alam niyo po ba, mula noon sabi ko kay Dayan, huwag mo nang titingnan ang bukol na yan. Alisin mo na sa isip mo, naniniwala tayo na gagaling na siya. So, ibig sabihin, pinagaling na siya ng ating Panginoong Jesus. At alam niyo po ba, hindi ko na tinanong sa kanya kung nandun pa yung bukol. Isang umaga ang sabi po niya sa akin, Mami, ilang beses ko na pinapaliguan si Jaden, wala na akong makapa. Tinitingnan ko, wala na yung bukol. Tingnan niyo po kung gaano kagaling ang ating Panginoon. Alam niyo kung ano tinitingnan ng Diyos? Ang puso natin. Paano tayo magtitiwala? Kung araw-araw tinitingnan mo, hindi man natatanggal yung bukol, nalalaglag na po ang ating pananampalataya. Nangihina. So, kung talagang naniwala ka sa ating Panginoon, huwag mo nang tingnan. Dahil may nagkakaroon na ng proseso ng paggaling. Ngayon, si Jaden, malinis ang ulo, wala yung bukol. Ano na siya? Kinder ng Young Builder School. Di po ba? So, ito po ay nasa pananampalataya. Marami po kaming encounter sa Panginoon, yung mga noong pang nangyari. Pero nakita namin ang katapatan ng ating Panginoon. At hindi lang siya nagpapagaling. Nagpapalayas din siya ng mga demonic spirit. At ngayon po, maraming mga nangyayari ngayon dyan. Ang sasabihin natin, nai-stress siya, nagkaroon na siya ng anxiety, kaya nag-iba-iba na ang kanyang kaisipan. Alam niyo po, kapag tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos, very inspiring, very relaxing. Nakakahugot tayo ng strength, nakakakita tayo ng liwanag, nakakakita tayo ng pag-asa. Kaya nga mga kapatid ko, kaya nga sabi, meditate His word day and night. Kasi ito lang ang magbabago ng ating kaisipan, ng ating laman ng ating puso. At kapag yan po ang patuloy na nagbago, makukuha po natin ang tunay na pagtitiwala sa ating Panginoon. Maibibigay po natin ang ating pagtitiwala. Hindi po yung, ay wala pa man nangyayari, sinalat ulit, may lagnat pa rin, ay hindi pa rin siya pinagaling. No. Kapag po pinagkatiwalaan natin ang Panginoon, hayaan nyo na. Let the Lord do it. No po? Siya ang may kapangyarihan. Siya yung may authority. Tayo, paniwalaan natin at pasalamatan natin ng patuloy ang ginawa ng ating Panginoon. The manifestation will come out. Pwedeng little by little, pwede ring steady. No? Ang importante po doon, naniniwala tayo ng ating Panginoon, ang tunay na nagpapagaling. So, nagpapalayas din siya ng mga demonyo. No? Tingnan po natin yung healing, no? Sa March 5. Sa March 5, 1 to 20. Pero tingnan na lang po natin dyan, no? Ikwento na lang natin, no? Yung hinahalian ng demonyo, no? Ang lalaking ito'y nakatira sa mga libingan, hindi na siya maigapos. So, hinahalian siya ng demonyo, tinanikala. So sa papanahunan natin, may mga napapanood tayo sa Jessica Soho na medyo nawala na sila sa kanilang kaisipan, tinatanikala na lang sila, no? Okay, so sige po, forward natin. Medyo mahaba-habang kwento yan, no? So madalas siyang gapusin, no? Sa paa, pero nalalagot lang niya ito. Wala nang nakakapigil sa kanya. Araw-gabi, nagsisigaw siya, no, sa mga libingan, sa kabundukan, at sinusugatan din niya ang kanyang sarili, no? At malayo pa natanaw na nito si Jesus. Patakbo siyang
lumapit at lumuhod. So tingnan nyo, hinahalian siya, pinaparusahan siya ng demonyo. Sumigaw siya ng malakas, Jesus, anak ng kataas-taas ang Diyos. Kinilala niya ang Panginoon. No? Sa salita pa lang niya, Jesus, kataas-taas ang Diyos. Bakit mo ako pinapakyalaman? Sabi, no? Ipangako mo sa pangalan ng Diyos na hindi mo ako pahihirapan. Aba, no? Tingnan natin. Sinabi niya ito sapagkat inutos ni Jesus. Masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito. Tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Batalyon, sapagkat marami kami, tugon niya. At nakikiusap siya kay Jesus na huwag silang palayasin sa lugar na iyon. So, hinahalian ng demonyo ang taong yon. So, sino kinakausap ng ating Panginoon? Yung mga demonyo. Doon naman sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nagsisiksikain. Nagmakaawa kay Jesus ang masamang espiritu. Pasapihin mo na lamang kami sa mga baboy. So, takot ang demonyo kay Jesus. Kilala nila si Jesus. Kilala nila ang kapangyarihan at authority ng Panginoon. At sila'y pinahintulutan niya. Lumabas nga sa lalaki ang masamang espiritu at sumapi sa mga baboy. Ang kawan na may 2,000 ay nagtakbuhan sa gilid ng matarik na bangin hanggang sa nahulog ang mga ito sa lawa at nalunod. So, kinilala po nila ang ating Panginoon. No? At alam niyo po ba, ang pagpapagaling ng ating Panginoon, no? Healing is part of God's love. Ang pagpapagaling, ito po ay parte ng pagmamahal, no? Pag-ibig ng ating Panginoon sa atin. At habag niya sa ating lahat. Habag niya sa sangkatauhan. No? Ang pagpapagaling ay kanyang pag-ibig sa atin. Pagmamahal niya, mahal niya tayo. Hindi ninanais ng Panginoon na magkasakit ang tao. Ano yung gusto niya? Malusog na pangangatawan, malakas. Kaya nung kinreate niya, complete ang tao eh. No? Makakapamuhay ang tao ng masaya, masagana. Dahil hindi siya magkakasakit, ang disenyo ng katawan niya ay maayos, perfect. Pero dahil nga sa kasalanan ng tao, nagkaroon ng imperfection. Pero mahal pa rin niya tayo. Anong inilaan niya? Pagpapagaling. No? Siya mismo, pinapagaling niya tayo. Siya mismo ang ating kagalingan. Siya ang ating healer. Siya mismo ang ating kagalingan. Ang Panginoong Yesus mismo ang ating kagalingan. Bakit? Kasi mahal niya tayo. Jesus is not only a healer. He is also a deliverer. Siya din ang ating tagapagligtas. Siya din po ang ating tagapagpalaya. Bandage, no? Sa mga different bandages, no? Bandage ng takot, bandage ng sakit, bandage ng kung ano-ano po, ang Diyos pa rin ang ating nagpapagaling at nagpapalaya. No? Siya ay nagpapalaya, siya ay ating tagapagligtas. Jesus is our deliverer. So, He delivers us from death. Di po ba? Mula sa kamatayan, tayo ay binigyan buhay ng ating Panginoon. And the power of evil bringing us into freedom. No? Kalayaan. No? Kalayaan. At buhay. No? Buhay ang binigay ng ating Panginoon. Tingnan po natin sa Colossians 1:13-14. Ano pong sinasabi dito? Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman. He delivers us from death. No po? At inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak na nagpalaya at nagdulot sa atin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. So, tayo po, no, pag kinilala natin ang ating Panginoon, tinanggap natin siya bilang ating tagapagligtas, tagapagpalaya, mula sa kadiliman, tayo po ay
mapupunta sa kaliwanagan. At mula sa kamatayan, tayo po ay buhay. Yun po ang ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Ang mula sa kamatayan, tayo po ay binigyan ng buhay. Nirestore niya tayo, no? Mula sa kung ano po ang naging bunga ng kasalanan ng tao. So, pinalaya tayo ng ating Panginoon. Pinatawad niya tayo mula sa ating kasalanan. Kaya nga po, may karapatan na tayong tumawag sa Kanya ng Ama. Ama. Sapagkat kinilala natin siya bilang ating Ama. At sa Corinthians, 2 Corinthians 1:10, ang sabi po dyan, He has delivered us from such a deadly peril, and He will deliver us again. Ayan, iniligtas niya kami sa malagim na kamatayan, at patuloy na ililigtas kami, umaasa rin na patuloy niya kaming ililigtas. No? Iniligtas niya tayo mula sa malagim na kamatayan at patuloy. Dahil kasama po natin ang ating Panginoon, no, patuloy at patuloy po tayo na magiging ligtas. Pagkat hindi niya tayo pababayaan at iiwan kailanman. Alam niyo po ba, ang tayo bilang mananampalataya, no? Kung ang ating Panginoon ay nakapagpagaling, ang mga alagad niya ay nakapagpagaling, tayo po bilang anak ng Diyos at naniniwala sa Kanya, ay maaari din po nating yang maranasan. Makakapagpagaling din po tayo ng mga taong may sakit. No? Tayo rin, kung ano ang kapangyarihan ng Ama, ibinigay ito, no, sa ating Panginoong Yesus, at ang ating Panginoon bilang mananampalataya tayo rin ay mayroong kapangyarihan na magpagaling. Naniniwala po kayo doon, may kapangyarihan tayong magpagaling. Tingnan niyo po, nung nanalangin kami at hinag namin ang aking apo, nanalangin kami ng buong pagtitiwala sa Panginoon, nagkaroon po ng kagalingan. Tayo rin po mismo, no, kung paanong mga alagad ay nakapagpagaling, tayo rin po bilang mananampalataya ay maaari din pong magpagaling. At tingnan po natin yung Romans 7:24 and 25. Ito na lang po yung last verse natin. Ayan. Anong saklap ng aking kalagayan? Sino kaya ang magliligtas sa akin sa kalagayang ito na nagpapahamak sa akin? No? Sabi, what a wretched man I am. Who will rescue me from this body that is subject to death? Thanks be to God. Sino po ang ating Panginoon? Thanks be to God. Diba? Wala nang iba kundi ang Diyos. Sabi niya, sino kaya ang magpapagaling? Walang iba kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Through Jesus Christ na ating Panginoon. No? Salamat sa Kanya. Ito ang kalagayan ko, sabi ni Pablo, sa aking isip, pinaglilingkuran ko ang kautusan ng Diyos, ngunit sa aking katawang makalaman, pinaglilingkuran ko ang tuntunin, no? Pinaglilingkuran ko ang tuntunin ng kasalanan. Let us always remember, alalahanin po natin, full of authority and power is actively, no, waiting in our lives. Actively waiting in our lives. He has the power to heal. He has the power to heal us and delivers us. We are called to trust in Him. Mahalaga po ang pagtitiwala. Hindi po, kala po natin madali lang yung magtiwala, pero minsan po nadideceive tayo. Minsan nakala po natin may tiwala na tayo sa Diyos. Ay, may tiwala naman ako, nanalangin nga ako. Pero let us always search our heart. Paano po kaya uusbong talaga ang tunay na tiwala sa ating Panginoon? Yung hindi natitinag. Hindi yung pag natingin na tayo na may lagnat pa rin, natitinag na yung ating pananampalataya. Nakita natin hindi pa rin siya naglalakad, natitinag na yung ating pananampalataya. Akala natin walang nangyari. Akala natin walang nangyaring kagalingan. No.
Let us always search our heart. Tingnan po natin ang ating puso. No? Ang sikreto lang po dyan, magpatuloy tayo sa pagme-meditate ng kanyang salita. Magpatuloy po tayo na mapanghawakan natin ang kanyang mga pangako. Magpatuloy po tayo na ilagay natin sa ating puso, no, yung tunay na pagtitiwala sa Diyos. Yung ang lalabas na lang dyan ay bunga ng kapanatagan. Panatag na tayo. Kapag po may tiwala tayo, panatag po tayo. Kapag po may tiwala tayong tunay sa Diyos, hindi na po tayo magwo-worry. At yun po ang kailangan nating madating or makamtan. Yun po dapat dumating po tayo doon. Yung hindi na mayuyugyog yung ating pagtitiwala sa Diyos. Hindi po natin sasabihin, ay nagtitiwala naman ako, sister. Pero kapag dumating po yung mga instances, mga balakid, mga struggles, kapag nakita na ng mata mo, simpleng-simple lang po, nilalagnat, nag-pray ka. Tapos hinipo mo after 1 hour, may lagnat pa rin. Nawawala po yung pagtitiwala. Di pa rin siya gumaling. Hindi po. Kapag sinabi natin pinagaling na siya ni Jesus, pinagaling na siya. No matter kung mainit pa yan, pinagaling na po yan ng ating Panginoon. Kasi ang manifestation po yan, yan ay bunga ng iyong pananampalataya. Kaya nga po mahalaga eh. Mahalaga po talaga na ang pananampalataya natin ay mag-level up. At paano po magle-level up yan? Patuloy po tayong magbasa ng kanyang salita. Para hindi po magkaroon ng espasyo, pagkakataon, ang gawa ng dyablo. Kasi dinideceive ka po niya, di man siya gumaling, may lagnat pa rin, di pa siya nakalakad. Hindi po yon. At yun po ang pananampalataya. Ako po, pag naririnig ko si pastor, yung pananampalataya yon, no, nag-uumpisa na talagang ang Panginoon ay kumilos na sa kanyang buhay. Ang Panginoon ay kumilos na sa ating buhay. Tapos na siya. Ikaw na lang ngayon, it's a matter of your faith. Paano mo ito pinaniniwalaan? Paano mo na ito isanasa buhay? Ang manifestation later, hindi mo lang mawawari, wala na pala. Katulad ni Dayan. Nung nakita niya yung manifestation, doon lang niya sinabi sa akin, Mami, wala na. Wala na. Siyempre, pinagaling na siya ni Jesus, kaya wala na. Oo nga, sabi niya. Nakita po ninyo, bumalik pa kami sa best doctor in town? No. Naganap pa kami sa Region 3 ng ICU na available? No. Pero bakit ngayon nandiyan ang nanay ko? It's because of the power, the authority of God to heal. Amen. That's it. Yun lang po. Kaya mga kapatid ko, walang kalugihan. Mag-aral tayo ng kanyang salita. Ako, hindi po ako makakatayo dito. Imagine, nagyelo yung buong katawan ko, 5 araw ako doon sa hotel. Pero hindi ako sinipon. Maghapon, nakatutok ako sa computer, hindi humina yung katawan ko. Tingnan nyo naman ang boses ko to the highest level. No po? Hindi ako sinipon, hindi ako nilagnat. Nung Sabado, doon ko palang, sabi ko wala akong chance na magbasa ng mga verses. No? Alam nyo po, ang Diyos, pinospone niya yung klase namin sa grad school. Kaya ang buong Sabado ko, malago ko pong basa-basang Biblia. Imagine nyo po yon. It's because of my trust in the Lord. Sabi ko, ikaw nang bahala, Lord. Ikaw naman yan. Ikaw naman ang aking Diyos na kailanman di ako iniiwan at di ako pababayaan. At alam nyo po ba, iaayos niya ang lahat ng bagay. Ngayon po, aga ko nag-sing. Sabi ko sa kanila, iwanan ko kayo. Okay? So it's a matter of how we trust the Lord. Yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon. At yan, magyayari lang po yan. Makukuha po. Ako din po, kasama ninyo, tinetreasure ko pa rin, lagi-lagi ang salita ng Diyos. Yan ang gusto ko na kahit na napaka-busy, magbasa pa rin tayo ng Biblia. Basahin natin ang kanyang mga salita. Yan lang ang makakasustain sa ating pananampalataya. Kasi marami pong pangyugyug dyan. Yuyugyugin po talaga tayo. Pero, sabi nga, stand straight with boldness because God is with me.
Kaya po natin yan, mga kapatid ko. Basta wag tayong titigil. Mag-aral tayo lagi ng kanyang mga salita. No, makinig tayo. Maten tayo ng pagtitipon. Basahin natin ang ating Biblia. May mga paraan na po dyan, mabilis, electronic. No? Meron pa rin dyan, kung di na kayo makakakita at nahirap kayo magbasa, may audio. Ayan. Paturo kayo kay Pastor Francis ng pag-download ng audio. Meron po, para kahit nasa sasakyan kayo, naririnig po ninyo ang salita ng Diyos. Na wag po nating hayaan na mawalay sa atin ang salita ng Diyos sapagkat yan po ay napaka-importante. Ayan. So, sige po, ang ating mga music para po dire-diretso na tayo. Okay. Ayan na po ang ating pastor at excited na sa kanyang. Ayan. Okay. Sige po. Okay, tayo po ay pumikit. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Tunay na kayo po ang aming Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. You have full authority, you have full power, O Lord. Kayo po ang aming manggagamot, kayo po ang aming tagapagligtas, kayo po ang nagpapalaya mula sa mga nakakatakot, Panginoon, na nangyayari sa aming mga buhay, sa mga tanikala na kung saan minsan, Panginoon, nagagapos kami. Subalit nandyan ka, O Lord, na tagapagpalaya, na tagaligtas namin. Lord, our trust and confidence in you, kaya hayaan mo, Panginoon, na patuloy naming mabasa ang iyong salita at salamat, Panginoon, may opportunity ka rin na basahin ang iyong mga salita, na pag-aralan ng iyong mga salita. Tunay nga, O Lord, ang departing from you, Panginoon, ang isang bagay na hindi namin nanaisin, kundi ang nanaisin namin ay lalo pa po namin kayong makilala upang sa gayon, Panginoon, ang pagtitiwala namin sa inyo sa kalaunan, Panginoon, ito ay maging solido, ito, Panginoon, ay maging mas mataas pa. Kaya salamat, Panginoon, sa iyong mga salita sa umagang ito. Pinupuri ka namin, pinatakila sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. God, hallelujah. Palakpakan natin, Panginoon. Amen. Are you blessed? Blessed po kayo? Hallelujah. Tunay na ang ating kapatid na si Ma'am Jem ay ginagamit ng Panginoon sa DepEd at sa buong Region 3. At salamat sa iyang buhay, karoon din sa iyang pamilya, kay nanay. No? So, di po siya inom ng energen, no? Dahil po sa salita ng Panginoon, kaya po ganoon, ang power ng Panginoon at authority ay dumadaloy sa kanyang buhay. At salamat din, nung Friday, nagkaroon po kami ng men's fellowship. At salamat sa mga men's, at salamat si Pastor Odin na siya nag-invite sa akin. And then, nag-spearhead po siya. At purin pa, no? At samahan niyo po ang men's fellowship. No? Meron tayong mga G, no? Mga men's, no? Sama kayo. At kung hindi kayo pwede pumunta sa kanila, o kung online kayo, purin pa, no? At sabi nga po, sa gumagang ito, sa Mark 8:17, sabi niya, alam ni Jesus kung ano ang pinag-uusapan nila. At kaya sinabi niya, saan lang, bakit kayo nagtatalo na huwag kayong magdala, wala kayong dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakauna? Hindi ba ninyo nanitindihan? Matigas rin ba ang puso nyo? So, ang mga alagad po ay nakalimutan lang magdala ng pagkain, ng tinapay. At sabi ng Panginoon, narinig nila kanilang pagtatalo. Siguro, hindi ko lang magkano pagtatalo na. Pero, sila nagtatalo na, ba't di nagdala ng tinapay? Ba't di nagdala? So, nagsisiyan, no? So, sabi mo, bakit kayo nagtatalo? Di ba kayo nakauna? You don't perceive, sabi sa English version. So, you don't see. Di nyo ba naunawaan?
Di ba nakita na kung saan yung mga solar burst ay nagpakain siya ng 10,000 tao na konting inamay at 2,000 katao ay 4,000 katao na konting tinapay at isda ay napakain niya lahat at sobra pa. Kaya sabi niya, ba't kayo nagtatalo-talo? Ang mga puso niyo ay matigas. Hindi ibig sabihin na matigas ang puso. Kundi hindi ito makauna at hindi na inaalala ang mga ginawa ni Jesus sa mga tao at sa mga kalangkalagitnaan ang ginawa ni Jesus sa mga buhay nila. Kaya mga kapatid, alam nyo, sabi nga, all power and authority is given to us. At sabi nga ng John 14:12, kung naniniwala ay sa akin, ang lahat ng aking ginawa, sabi na, no? Ay higit pa doon ay magagawa nyo. Hindi, higit pa ay magagawa nyo. Dahil mga kapatid, at si Jesus ay sumasa atin na si Jesus sa life to us. At ang Panginoon ay tunay na nag-resurrect na at kasama tayo sa kanyang pag-resurrect doon sa kanyang muling pagkabuhay. Sa purin pa na kung saan lahat ng kay Jesus ay nasa atin. Lahat ng sama ay nasa kay Jesus at ng kay Jesus ay nasa atin. Kaya all power and authority ay nasa atin. And He's our healer and our deliverer sa ating mga buhay. At alam niyo po, ang mga alagad ay di sila nagdala ng tinapay. Kumisan, napakadaling basahin, no? Pero halimbawa, apply natin sa ating sarili. Halimbawa, wala kang pera. Agad tayo nagkakaram. Kasama ko doon. Agad tayo nagkakaram. Agad tayong nag-aalala. Paano yan? No? Discussion tayo. Pag kumisyan, nag-aaway pa dahil walang pera. Hello? No? Walang pagkain. Paano pagkain mo natin bukas? Tayo hindi makatulog. Alang-alala tayo sa ating mga buhay. Pero kapatid, ang lahat ng bagay ay pinagloob na sa atin. Kailangan matikas lang ang ating puso. Kaya lahat ng bagay binigyan na sa atin. Kaya kumisan, hindi tayo kulang panlampataya. Hindi tayo kulang pagtitiwala sa Kanya. Kundi kulang tayo ng ating single mind, focus. Hindi, double mind tayo eh. Pero single mind lang tayo. At yan po mga kapatid, ay magpupulo. Sabi nga na magpupulo sa ating mga buhay. Kung sino tayo kay Jesus sa ating mga buhay, it will flow. Kaya wala tayong kulang. Hindi tayo kulang palampataya, hindi tayo kulang titiwala, hindi tayo kulang anumang bagay sa ating mga buhay. Kasi po, ibinigay na lahat sa atin. Ang kailangan natin, kulang natin, ay yung perception, yung maunawa ng puso natin. Hindi intellectual. Hindi, kapag salita ng Diyos pinag-usap, hindi yung galing, hindi yung IQ, hindi yung pag-ilag-alalam, kundi ang laman ng puso. Yan doon ang usap ang Diyos sa ating mga puso. Kaya maraming panahon na kung saan ay Diyos, ang Panginoon na ang usap sa atin. Ang Espiritu, sabi nga ng Romans 8:17, my spirit bear witness to your spirit. Ang Espiritu ng Diyos na buhay na sa atin ay tunay na nangungusap lagi sa ating Panginoon. My voice, here's my sheep. Here's my sheep. The sheep is my voice. Ang mga tupa ay narinig na ating. Narinig natin ang Diyos araw-araw. Kasama natin ang Diyos araw. Kasama natin ang Holy Spirit ang Diyos. Ang Holy Spirit, sa bagitan ng Holy Spirit, ay kasama natin ang Diyos. Hindi na tayo iiwan ni pababayaan, ma'am. Kaya kapatid, huwag tayong mag-double mind. Hindi na muna natin
pilitin, mag-focus. Kundi ang salita ng Diyos, sabi nga naman diyan, ay patuloy natin meditate 5,000 times, 1,000 times, at doon po ay magkaroon ng nurturing and conception at ito'y mga anak sa ating buhay. Kaya kapatid, sama-sama tayo na magbasa, makinig, ang salita ng Diyos, mag-aral ng salita ng Diyos, at ang pag-aral ng salita ng Diyos ay patungkol sa niyang pagmamahal, pag-ibig sa ating mga buhay. Kaya, kapatid, ikaw at ako ay pinagpala ng Diyos. Ikaw at ako ay nasa atin lang lahat. At marami tayong kinaabalangan sa ating mga buhay. Masyado tayong busy. No? Sabi nga ng Luke 8:15, nasuchok ang word na napipigilan ang word na sa ating mga puso. Dahil sa mga tagumpay. Nalulod na sa tagumpay. Nalulod tayo sa salapi. Nalulod tayo sa kahirapan. Nalulod tayo sa sakit sa ating mga buhay. Kaya kapatid, huwag natin ayan machok. Machok. Ano yung, hindi po yung chok na, okay? So yung mapigilan ang Word of God, nasa mo puso. Kaya nga sabi ng Ma'am Jam, nawawala, unti-unti. At tayo ngayon ay kumisan, ay matigas ang ating puso. Dahil sa mga bagay ito sa mga mundo na nangyayari sa atin, paligid. Kaya kapatid, tulong-tulong tayo sama-sama. Ay tunay na ang salita ng Panginoon ay higit doon sa iniisip natin. Higit pa sa mga bagay na alam natin, pero malaking bagay na higit pa mga bagay na ginawa ng Jesus ay magagawa natin sa ating mga buhay. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. You are blessed. You are healed. You are great. You are child of God. Hallelujah. You are blessed. You are powerful. Hallelujah. Palakpakan natin, Panginoon. Let's all stand. Hallelujah. Let's all stand. Let's pray. And let's pray. Lord God, we thank you sa salita mo. Salamat, Panginoon, sa iyong ginamit, sa iyong pamilya. Salamat, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Sarurin ka, parangalan ka sa iyong buhay. Tunay kang mapakabuti sa amin. Tunay kami bahagi sa inyo, Panginoon. We are the portion, we are the body of Christ sa aming mga buhay. At ikaw ang head sa aming mga buhay. Kaya Lord, salamat po sa mga ito. Pinupuri na pinaparanam. Sa lang Ama, Anak, Espiritu Santo, we all say Amen and Amen. Amen. Let's shout Amen. Victory. Victory. Hallelujah. Hallelujah.